we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang ngaram na imbag kamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nangamatay ang lang tanim na kalabasa sa Mangaldan, Pangasinan dahil sa epekto ng El Nino. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nangamatay ng ilang tanim na kalabasa sa ilang barangay sa Mangaldan, Pangasinan. Sa barangay Talugtog, nagkabitak-bitak na ang lupang pinagtamnan ng kalabasa. Gumawa na ng balon ng mga magsasaka para mapatubigan ng kanilang mga taniman. Pero ang problema, buwan pa lamang ng Desyembre ay natuyuan na ang kanilang mga balon. Maaga pong natuyuan yung lupa, tsaka hindi na kaya wala nang laman yung tubig yung balon. Sa monitoring ng Department of Agriculture Region 1, halos 200 hektaryang sakahan sa Pangasinan ang apektado ng El Nino. Pero sa kabila nito, tiniyak ng DA Region 1 na walang magiging problema sa supply ng bigas sa rehiyon. Kung titignan mo po yung ating sufficiency level sa rice ng Region 1, we are as of 2022, we are 181% sufficient. Ibig sabihin, kasyang-kasya po yung production ng Ilocos Region, sobra-sobra pa. So, minimal impact po lang po ito sa supply natin sa bigas dito sa Region 1. Sa Vintar, Ilocos Norte, napilitan ng mga magsasaka na anihin ang mga tanim na mais dahil sa kakulangan ng patubig. Ang ilang magsasaka, sa halip na mais, nagtanim na lang ng munggo na hindi masyadong nangangailangan ng patubig. Ayon sa Municipal Agriculture Office, may fuel subsidy ang LGU sa mga apektadong magsasaka. Kailangan na magtanim sila ng mga drought-tolerant na mga varieties or mga tanim na hindi nakakailanganin ng maraming tubig. Ayon sa Pag-asa, 24 na probinsya sa bansa ang apektado ng dry spell at dry condition dahil sa El Nino. Kabilang dyan ang Ilocos Provinces, Cagayan Valley Region, ilang bahagi ng Cordillera at Central Luzon. Dulot ng kawalan ng ulan at temperatura na umaabot sa 35 degrees Celsius. Pumalo na sa 151.3 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura dahil sa pananalasa ng El Nino. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Patuloy naman ang pagbaba ng antas ng tubig sa ilang dam sa Hilaga at Gitnang Luzon. Narito ang report. Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam sa Hilaga at Gitnang Luzon. Kabilang dito ang Angat at Ipo Dam sa Bulacan, Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet, San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. Samantala, walang umiiral na bagyo pero patuloy yung pag-iiral ng amihan, shearline at easterlies sa iba't ibang bahagi ng bansa. Eastern section ng Southern Luzon at Visayas ang apektado ng shearline, habang amihan naman sa natitirang bahagi ng Luzon. Base sa rainfall forecast ng Metra Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, maliban sa ilang bahagi ng Cagayan at Aurora. Nananatili namang maalon sa eastern seaboard ng Northern at Central Luzon, kaya delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. CJ Torida, One North Central Luzon. Lalaking bumisita sa bahay ng kasintahan patay matapos bumangga sa mixer truck ang sinasakyang motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok, Jasmine Gabriel Galban. Patay ang 27 anyos na lalaking sakay ng motorsiklo matapos bumangga sa mixer truck sa barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Galing sa bahay ng kasintahan ng biktima at pauwi na sana sa barangay Poblasyon nang mangyaring aksidente sa bahagi ng barangay Banawang. I-execute ng left turn ng ating yung truck,
At bumaba pa nga yung pahinante para po mag-alalay doon sa likod. Nung pa-execute sana siya at nakapag ng signal light, binundol itong likod ng truck. Yung nakahinto na kami, yung pinante ko, madala ring ilaw nga flashlight para hihintuin yung rider. Ang bilis-bilis, ma'am. Kung hindi siya nakatakbo sa gilid, siya pang masagasan niya, ma'am. Yung pahinante mo sir? Opo, ma'am. Kasi mabilis lasing kasi, ma'am. Ma'am? Tumanggi na muna magbigay ng pahayag ang mga naiwang kaanak ng biktima. Makikita sa CCTV footage ang rider na ito na nasa gilid ng National Highway sa Barangay Parada, Santo Domingo, Ilocos Sur. Pero pagpasok sa National Highway, nabangga ito ng paparating na kotse. Sa lakas ng impact, tumilapo ng rider. Nabali ang kaliwang paa at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng babaeng rider. Ligtas naman ang driver ng kotse. Ayon sa PNP, nag-usap ng magkabilang panig. Nangako ang driver ng kotse na tutulong sa gastusin sa ospital ng rider. Sa San Ildefonso, Ilocos Sur, sugatan ng isang rider matapos bumangga sa ambulansya sa bahagi ng National Highway. Sa investigasyon ng pulisya, nasa impluwensya ng alak ang rider ng motorsiklo. Ligtas naman ang mga sakay ng ambulansya na pauwi ng San Juan, nauwi sa areglo ang aksidente. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nakaparadang tricycle sa Kalasyaw, Pangasinan, tinangay ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Nakaalerto si Joan Punsoy. Tinangay ng mga hindi pa nakikilalang kawatan ang isang tricycle na ipinarada sa harap ng isang compound sa Sitio Bacol, Barangay Malabago, Kalasyaw, Pangasinan. Ayon kay Mildred, hindi tunay na pangalan sa kanyang kapatid ang tricycle na ginagamit sa pamamasada. Nandyan lang nakarap kaparada, naiwan niya ata yung susi. Tapos nung hindi naman nila akala nila mga dumadaan-daan lang. Tapos nung alas 5 na ng umaga nung aalis na siya magpapasada, wala na yung tricycle niya. Sa kuha ng CCTV mula sa katabing barangay, sakay ng motorsiklo ang mga sospek nang huminto sa compound, pero nang umalis, isa na lamang ang nagmamaneho ng motorsiklo at ang isa minamaneho na ang ninakaw na tricycle. Isa pang insidente ng pagnanakaw ang naitala sa barangay noong Oktubre ng nakarang taon. 3 bagong bisikleta ni Maika ang tinangay. Hanggang dito lang po sa banda namin dito, hindi namin alam na, hindi ko naman masasabing makukuha dito yan kasi mga kilala namin yung mga tao dito, madam. Kaya hindi ko po masasabi na hindi basta-basta mananakaw yung bike namin. Maging mapagmatsyag na lang din po kasi kung gaano tayo katalino, itong mga magnanakaw, ganun din po sila katalino, pinag-aralan din po nilang mabuti. Kaya aside po sa barangay officials na katulong po ng ating mga kabarangay, kailangan din pong maging mapagmatsyag. Bukod sa Malabago, may ninakaw rin daw na tricycle sa Barangay Longos. Iniimbestigahan na ng pulisya ang mga insidente. Nakatakdang magpatayo ng karagdagang streetlights at magkabit ng CCTV camera sa mga barangay upang masawata ang mga kawatan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Feb-ibig, ramdam na sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, iba't ibang gimmick, iba't ibang pakulo ang inihahanda ng marami para sa espesyal na araw bukas, ang araw ng mga puso o Valentine's Day. Love is in the air na nga sa lalawigan ng Pampanga. Binihisa ng Angeles City LGU na mga heart-shaped parol na may ribbon at bulaklak ang Abacan Bridge. Sa City of San Fernando, highlight sa Jose Abad Santos Avenue ang mga hilera ng heart-shaped lantern. At sa Porac, pinuno ng mga pang-Valentines na palamuti ang harap ng munisipyo, Porac Bridge at Porac Baywalk kung saan pwedeng pumasyal ngayong Valentine's Day. Mga kakaibang gift ideas naman ang handog ng negosyanteng si Archie na tiyak daw na maganda na, sulit pa. Featuring mga practical bouquet, may fruit bouquet, kung bet ni Mrs. ang veggies, best choice ang pinakbet at chop suey bouquet. Pizza bouquet para sa love life na food is life. Kung may budget naman, sakto ang mga dried flower bouquet na long-lasting ang effect. Sa mga practical na Mrs. Minsan napapagalitan pa kasi Mr. Pagmahal yung bouquet, yung imported flowers. So kaya meron tayong mga vegetable, fruits and chop suey bouquet na naka-display dyan. Bagets vibe naman ang dala ng bouquet ideas ni Kath at ng kanyang kapatid. Pati mga skincare products,
pwede na ring beauty bunch. Mula sa cleanser, toner, cream at sunblock, all in. Our team decided to create the vape bouquet po para maiba naman siya. Maaring mabili ang mga customized at practical bouquet sa halagang 500 pesos hanggang 12,000 pesos. Pero tandaan, isa lang ang regalo sa pagpapakita ng pagmamahal. Iba pa rin ang pagbibigay ng oras at tapat na pagmamahal. Chris, sa bisperas ng araw ng mga puso, kapansin-pansin tayong paglakas ng bentahan ng mga bulaklak sa mga flower shop na ito dito sa Dagupan City. Inaangkat nila yung bulaklak sa Benguet na talagang napakarami yung supply ngayon dahil season of blooming. Katulad sa binuntahan nating flower shop na ito dito sa Dagupan City, iba't ibang klase ng bulaklak ang mapagpipilian at isa sa mga best seller nila, itong ang Ecuadorian rose na ito na nagkakahalaga ng 600 pesos. No? Talagang napaka-elegant niya, talagang very beautiful na ibibigay mo sa iyong kasintahan. At para naman sa mga nagtitipid, meron naman dito yung mga local sunflower. Ito, nasa 300 pesos lamang yung kanyang halaga. At katulad nung Ecuadorian rose, talagang napaka-elegant yung kanyang presyo. Ayan, ibaba lang natin. Iba't ibang rose pa o bulaklak yung mapagpipilian dito. Hindi lang daw kasi mga babae yung binibigyan ng bulaklak dahil pati mga lalaki ay binibigyan ng bulaklak at swak na swak raw yung mga bulaklak tulad nito. Talagang napakaastig tignan, napakaangas. Ito yung blue roses at isa rin ito sa mga imported na bulaklak. At talagang inaasahan pa nila yung paglakas ng bentahan ng bulaklak hanggang bukas. Kaya talagang sa ngayon, puspusan na yung kanilang paghahanda, puspusan yung pagdisesenyo ng mga flower bouquet. Sabi naman ng isa sa nakausap ko rito, ang Valentine's Day ay hindi lamang para sa magkasintahan o para sa mag-asawa. Kaya kung single ka man, hindi ka raw dapat malungkot bukas o hindi ka raw dapat magmukmuk bukas dahil maaari mong bigyan ng bulaklak ang iyong mga mahal sa buhay o kung wala ka mang budget, ipadama mo ang iyong pagmamahal. Yan ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nararanasan sa Malimigas Public Market sa Dagupan City ang lingguhang taas presyo sa karne ng baboy. Ang detalye sa report. 20 kilo ng baboy na lang ang naibebenta kada araw sa talipapa na ito sa Barangay Bunuan, Giset, Dagupan City. Matumal daw ang bentahan dahil sa taas ng presyo na nasa 330 pesos kada kilo. Sa Malimgas Public Market nanggagaling ang supply ng karne. Nalingguhan na raw ang pagtaas dahil sa mataas din na presyo ng live weight na baboy. Tumal kasi parang mahal siya, tapos siyempre yung mga tao baka konti ang budget. Wala silang budget sa pambili. Tiniyak naman ng Market Division ang regular na inspeksyon sa mga panindang baboy. Ito'y sa gitna ng mga kaso ng African Swine Fever sa karatig probinsya gaya ng Cagayan. Basta may kinaukulang requirements na sumasang-ayon sa requirements ng city vet natin. Huwag basta-basta kung saan ilalapag, kahit delivery man yan. Habang ayon sa Provincial Veterinary Office, ipinatutupad ang mahigpit na border control checkpoint sa mga livestock na ipinapasok sa lalawigan. We have no active and confirmed case of ASF as of this date because we have strictly implementing the executive order. Sa pagdating sa supply, ma'am, so far so good naman. Siniguro rin ng Provincial Veterinary Office na mataas ang produksyon ng baboy sa mga piggery farm sa lalawigan, lalo't ASF-free ang Pangasinan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. 78 anyos na babae kinagat sa muka at paa ng pag-alagalang aso ng kapitbahay sa Dingras, Ilocos Norte. Tutukan sa report ni Gab De Luna. Sugat sa mukha at kanang paa ang tinamo ng 78 anyos na si Estelita Agustin ng Barangay Elizabeth, Dingras, Ilocos Norte. Matapos makagat ng aso ng kanyang kapitbahay. Dati raw niyang nalalapitan ng aso, pero bigla na lang daw siyang kinagat habang siya ay dumadaan. Natumba ang matanda kaya nakagat siya sa mukha. Buti na lang daw at sumaklolo ang napadaang kapitbahay.
at agad siyang dinala sa pagamutan. Nakalabas na ng ospital ang biktima matapos tahiin ang sugat sa mukha. Tumulong naman sa pagpapagamot ang may-ari ng aso. Hindi nakita na kung tinayab na mo di aso. Nasing po mo hindi, ure dala puso. Kinaumagahan, namatay ang asong kumagat sa biktima. Hindi pa nila ito inililibing dahil nakatakdang ipasuri kung positibo sa rabies. Hihingi raw sila ng tulong sa Municipal Veterinary Office. Nanawagan naman ang barangay chairman sa mga residente na itali ang kanilang mga aso. Kaya ko lang kaniti abong nga kabarangayak, itatta ko nga gundaway, andi pasaranda ko man nga igalot diti aso datan ni kasta maliklikan dati nga kasti nga sitwasyon ma'am. Dati lang arud nga gundaway nga kasti nga napasamak ma'am. Tinitingnan ko yung data namin kung mayroon siyang pangalan na nabakunahan pero hindi siya nagpapakuna yung aso. Yung population namin ay 2,560. Ngayon nakavaccinate na kami ng 1,057 pero tuloy-tuloy pa rin yung vaccination namin. Payo naman ng eksperto sa publiko, sakaling makagat ng aso, agad itong hugasan ng malinis sa tubig at itakbo sa pinakamalapit na pagamutan para mabigyan ng karampatang lunas ang pasyente. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Sunog sumiklab sa ilang residential area sa Lingayen, Pangasinan. Narito ang report. Tinupok ng apoy ang 11 bahay sa Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Ayon sa otoridad, magkakadikit ang mga bahay na gawa sa light materials. Under investigation pa siya ma'am. Inaalam pa namin kasi marami pang version ng mga andoon po na residente. Tinatayang aabot sa 375,000 pesos ang danyo sa sunog. Siyam na mag-anak ang apektado. Walang naitalang nasaktan o nasawi sa insidente. Wala raw naisalbang gamit ang mga residente kaya nananawagan sila ng tulong. Wala pa rin po kaming financial na panggamit po para po sa pag-ayos ng bahay namin. So hintayin na lang po muna namin na ma-process yung mga pwede po naming maklaim na donation po ng mga tao or ng government po. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan at meron na ring inilaan na temporary shelter sa mga apektadong residente. Patuloy ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang sanhi ng sunog. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Mahigit 50 pulis ipakakalat sa pagsisimula ng SDO2 Pangasinan Athletic Association Meet sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Aarangkada na bukas ang Schools Division Office 2 Pangasinan Athletic Association Meet. Karamihan sa sport events gaganapin sa Mangaldan National High School. Inaasang aabot sa mahigit 2,000 atleta ang magpapalakasan sa Division Meet. Gagamitin yung likod, yung oval po natin for athletics at saka mga throws at saka beach volleyball. Mahigit 50 pulis ang ide-deploy sa Mangaldan National High School. Ganun din sa iba pang paaralan na magsisilbing venue ng iba't ibang sport events. Coordinate na rin kami sa aming provincial office for any additional augmentation ng personnel to secure yung mga participants natin during this event. Simula ngayong hapon, darating na sa MNHS ang mga atleta mula sa iba't ibang bayan. Mga silid-aralan na rin sa MNHS ang magsisilbing billeting area ng mga delegado. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nakipagpulong ang Angeles City LGU sa Balubad Homeowners Association para sa legal na hakbang tungkol sa mga ari-ariang didemolish sa Angeles City. Ang detalye sa report. Pinulong ng lokal na pamahalaan ng Angeles City ang mga miyembro ng Balubad Homeowners Association sa Barangay Anunas. Pinag-usapan ang gagawing expropriation proceedings ng LGU para sa higit 7 hektaryang lupain na kinatatayuan ng kanilang mga kabahayan. Nag-ungat ito nang magsagawa ng surprise demolition ang developer na Clark Hills noong nakaraang linggo. Kiniklaim ng Clark Hills ang lupa matapos makancel ang Certificate of Land Ownership Award ng mga tenant. Sa isinagawang mapping ng LGU, nasa 535 na kabahayan at 2,000 pamilya ang apektado ng demolisyon. Sa pahayag ng Angeles City LGU sa kanilang social media account,
Nakasaad dito na gagamitin ng LGU ang power to expropriate sa mga apektadong private properties sa Barangay Anunas dahil hindi umano sumunod ang Clark Hills sa usapan na maglalatag muna ng konkretong plano sa lugar bago magsagawa ng demolisyon. Samantala, sa pahayag naman na inilabas ng tagapagsalita ng Clark Hills na si Atty. Henner Endona, nilinaw niya na naabisuhan ng LGU sa isinagawang demolisyon sa mga commercial building at malalaking kabahayan sa Sitio Balubad. Nagpahayag din umano ang Clark Hills ng intensyon na mag-donate ng lupa sa mga apektadong residente at magsagawa ng relocation sa tulong ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ng Department of Human Settlement and Urban Development. Dagdag pa ng Clark Hills, nirerespeto nito ang desisyon ng LGU na i-claim ang lupa. Gayunman, gagamitin din daw nila ang kanilang karapatan na ipaglaban ang kanilang ari-arian. Samantala, nauna nang nagsagawa ng medical mission at relief distribution ng city government bilang tulong sa mga apektadong residente. Appreciate po namin ang ginagawa ninyo. Sana po tuloy-tuloy na ang pag-unlad ng Balubad. Nagpatupad na rin ng clearing operation sa lugar para malinis ang mga nagkalat na debris dahil sa surprise demolition. CJ Torida, One North Central Luzon. Industriya ng tabako sa Mangaldan, Pangasinan, pinalawak na sa 4 na barangay. May detalye si Russell Simorio. Abala sa pagbibilad ng bagong harvest na dahon ng tabako ang ilang magsasaka sa Barangay Makayog, Mangaldan, Pangasinan. Aabuti ng mahigit 1 linggo ang pagbibilad ng tabako bago ito direktang bilhin ng ilang trader. 3 days na pala, 3 days na kami ay 3 beses na kami nag-harvest. Tapos yung nahuli, last na siguro yan kasi malilit na yung naiwan. 4 na taon nang nagtatanim ng tabako ang pamilya Tibigar sa Barangay Makayog. Maganda rin daw ang kita sa pagtatabako. Kaya ngayon, ekta-ektaryang taniman na ng tabako ang mayroon sa mga barangay ng Makayog, Inlambo, Palwa at Pugo. Pag maganda yung mga tabako namin, maganda din ang kita. Pero pag ganyan na medyo maraming maliliit, konti ang kita, minsan wala, maganda din ang tubo kapag malalaki yung tabako. Mainam daw ang pagtatanim ng tabako ngayong nalalapit ang dry season dahil hindi matakaw sa tubig ang tabako. Kaya nakikipag-ugnayan rin ng LGU sa iba pang magsasaka na interesado sa pagtatanim ng tabako. Gawa kami ng proposal for the farmers na tobacco growers na mabigyan sila ng interventions na fertilizers. Target pa ng lokal na pamahalaan na paramihin at makilala ang bayan pagdating sa tabako na magbibigay ng dagdag kita. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Kauna-unahang Center for Disease Prevention and Control sa labas ng Metro Manila binuksan sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Nagbabalik sa report si Russell Simorio. Mismong si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang nanguna sa blessing at pagbubukas ng Center for Disease Prevention and Control sa Region 1 Medical Center Annex sa Dagupan City. Ito raw ang pinakaunang CDPC sa labas ng Metro Manila. May mga laboratory rito para sa mga pasyenteng hirap matukoy kung ano ang kanilang iniindang sakit. Sa pagbubukas ng bagong medical facility, hindi na kailangan bumiyahe sa mga malalaking ospital sa Maynila ang pasyente. We have the surveillance and research under the epidemiology unit, and we have also the education and promotion office of that center. It is a very vital facility. Isinagawa rin ng groundbreaking ceremony sa Nuclear Medicine Facility para sa mga cancer patient na itatayo rin sa R1MC. Pinondohan ito ng DPWH ng 49 million pesos. Mas mapapalakas nito ang paggamot sa mga pasyenteng may cancer, lalo na sa mga nagki-chemotherapy, lalo't kasama sa pinalawig na serbisyo ng PhilHealth ang mga cancer patient. Marami hong nagtatanong, ano ba yung ilalagay natin dyan sa nuclear facility na yan? Ilalagay ho natin dyan yung kanilang equipment, which is a SPECT CT, which is a high-end diagnostic and therapeutic equipment para po sa mga may cancer. Hindi po lahat ng ospital sa bansa natin ay may mga ganitong equipment. Sa ngayon, nasa 600 ang bed capacity ng R1MC na ayon sa DOH ay balak pang dagdagan. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon.
Samantala mga kapuso, makakaranas ng low water pressure ang ilang concessionaires ng Pamano Water, Dagupan City. Sa darating po na Sabado, February 17, 2024, alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. 18 oras na mararanasan ng mahinang water pressure sa downtown area ng Dagupan City at Island Barangay. Ito'y para bigyang daan ng paglilinis at sanitasyon ng ground reservoir sa bahagi ng Tambak, Dagupan City. Tradisyonal na paggawa ng kakaning dudol, tampok sa Guling-Guling Festival 2024 sa Paway, Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Bila-bilaong dudol ang pinagsaluan ng mga turista, pawayenyo at kawani ng LGU sa inihandang dudol at basi. Ang dudol ay isang kakanin ng may Ilocano na gawa sa rice flour at sugarcane. Hinahalo ito ng ilang oras habang kumukulo hanggang sa maging malapot ang texture nito. Ito kasing dudol, ito yung kinakain ng lahat ng pawayenyo bago sila sasayaw sa may sentro. Ang 71 anyos na si Ernesto ang pinakamatandang dudol maker sa lugar. Layon daw niyang maipasa ang tradisyong ito sa bagong henerasyon. Dagito yung aro bibing may kusursuruan ita. Tapno muda. Hindi nga ro iyay dati ma'am kita madidati dadapilang ko na. Inremediok ma'am. Because dudol making is a part of our tradition and our identity as Ilocanos. So showcasing this event today is a milestone. Sa Luwag City, dinumog ng maraming Lawagenyos ang street dance competition ng Pamulinawan Festival. Sumasalamin dito ang hanap buhay, kultura at tradisyon ng mga Ilocano, gaya ng pagtatanim at pangingisda sa saliw ng kantang Pamulinawen. Isang pre-Spanish song ang Pamulinawen na tungkol sa pagliligawan. Itinanghal na champion sa street dance competition ng Cluster 2, habang festival queen si Aizen Miguel. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.